subok sa ating bayan dahil naging napakahirap ng buhay. Well, ang laman ng balita ngayon, yung pagpirma ni PBBM sa pantaon ng budget. Hindi na ako magsasalita tungkol dyan. Kasi kung maalala nyo, yung isang spokes hour ko, yan ang aking pinag-usapan. Kasi nung sinabi niya, nalalagdaan at magkakaroon lamang ng line veto, alam ko na yan po ay hindi mareremedyohan ang tinatawag na pinakakurap na budget sa kasaysayan ng Pilipinas. Kaya nga po, wala pa rin budget ang PhilHealth na dahilan para baka mabigo ang ating pagnanais nung sinulong natin ng universal healthcare na libreng gamot at paggamot. Tinapyasan pa rin ang Department of Education, bagamat pinalabas na pinakamalaki ngayon ng budget niya. Alam niyo kung paano ginawa, no? Kasi yung convergence, ito po yung mga kalye na patungo sa mga lokal na kalye basta merong turismo or merong industry na i-connect, no? Normally kasi ang mga lokal na mga kalsada na yan, dapat lokal na gobyerno ang gagastos. Ang gobyerno ng nasyonal, dapat mga national roads lang. Pero ang ginawa nila, tinanggal nila yung convergence, 89 billion, linagay nila doon sa iba't ibang mga ahensya, kaya lumalabas na mas malaki ng 89 billion ang budget ng DepEd. Pero yan po ay focus-focus dahil budget pa rin yan ng DPWH. So sa katotohanan, tama si Senator Ping Lacson na pinakamataas pa rin ang budget ng DPWH. At siyempre, kawawa pa rin ang mga militar. Binawasan pa rin ng sandamukal na pera ang kanilang retirement. Kaya ang tingin ko, maraming mga magre-retiro na hindi mababayaran ng kanilang pensyon. At yung AFP modernization, tinapyasan pa rin. No? At linoko pa ang mga kasundaluhan na kumbaga yung 200 pesos daw na kanilang additional subsistence allowance, karagdagang budget. Kinuha naman pala yon sa AFP modernization plan. No? At syempre, nandyan pa rin yung katotohanan na dinoble ng mga congressman ang kanilang budget at yung AKAP hindi po tinanggal ang AKAP. Sinabi lang verification daw ng DSWD pero ang magbibigay pa rin mga congressman at senatong na labag talaga sa desisyon ng Korte Suprema dun sa kaso na aking isinulong, no? Delica versus Executive Secretary na nagsasabi na ang trabaho lang talaga ng mga mambabatas ay gumawa ng pangtao ng budget at yung pagpapatupad ng budget na yan wala na silang kinalaman. No? At syempre, nandiyan pa rin yung mga unprogram funds. Tapos yung mga budget na binito, di umano, nasa unprogram funds naman talaga yun. Ibig sabihin na unprogram funds, wala naman talagang pera na gagastusin para sa mga items na yon at magkakaroon lang ng pera para doon kung makakakolekta ng additional revenues. So hindi ko na po paggugugal pa ng panahon yung budget na yan dahil logical po, nung sinabi niyang blalagdaan niya, hindi niya talaga tatanggalin yung mga probisyon na dahilan kung bakit pinakakurap sa kasaysayan ng Pilipinas ang budget na yan. So kung hindi budget ang pag-uusapan ko, anong aking i-discuss ngayong gabi? Well, ayaw kong tumingin sa crystal ball. Kasi let's face it, no? Tayo naman edukado, wag nating ibase sa crystal ball ang ating kinabukasan. Instead, pag-usapan natin yung mga issues na dapat harapin ng mga Pilipino sa taon na 2025. Siyempre, ang pangunahing issue ay ano ang kapalaran ni PBBM, ano ang kapalaran ni Inday Sara. Alam nyo, hindi nyo mapaghihiwalay ang kapalaran ng PBBM at Inday Sara. Kasi nung tayo hinalal natin sila sa unit team, talaga naman ang sabi natin, presidente ka, pero kung may mangyari sa'yo, Vice President Sara, ikaw ang susunod na presidente. At syempre, hindi naman nakaukit no, sa bato na kapag ikaw ay presidente, presidente ka na. Ang gusto nga mangyari nung Marcos Camp, magpresidente sila muli till kingdom come. Gaya nung nangyari kay Senior na 20 anyos siyang naging presidente. Pero dun sa 6 na taon ng presidente, hindi rin niya nakaukit sa bato. Bakit? Kasi may mga pamamaraan para mapaalis ang presidente. Ano yan? Sickness, death, resignation, at bagamat hindi nakasulat yan sa ating saligang batas na expressway, po pwede ring masisante sa trabaho ang ating presidente sa pamamagitan ng people power. At siyempre, impeachment. No? Ganon din ang mga pamamaraan para matanggal ang vice president. Death or serious injury, resignation, at saka impeachment. Bagamat
mahirap talaga ma-people power ang vice president, no? Kasi wala naman talaga siyang katungkulan kung hindi spare tire, no? Kung may mangyari sa presidente. So hindi natin po pwede paghiwalayin ang tadhana ng presidente at ng vice president. Ang tanong, taon bang 2025 magkakaroon ba ng death? Well, tanging Panginoon lang makakasagot niyan. Magkakaroon ba ng kondisyon na pagkakasakit na hindi siya pwedeng maging presidente? Diyos lang makakapagsagot niyan. Bagamat, kung totoo yung hinala ng marami na gumagamit ng pinagbabawal na gamot ang ating presidente, yung paggamit kasi ng bawal na gamot, yan ay described as a serious illness. So po pwedeng maging ground for incapacity yan on the basis of serious illness, no? Yung drug addiction. Pero nasa Panginoon din yan. Kung talagang kung totoo, number one, nabangag siya, ayan, nililinaw ko po, di ko sinasabi na bangag siya. Sinasabi ko lang, may katungkulan siya na sagutin yung mga paratang na siya ay gumamit ng pinagbabawal na gamot. Sino mga nagbato niyan? Si Presidente Duterte, si Agent Morales, at lately, si Cathy Binag. Di ba? Now, ang natitira na lang na opsyon na po pwede nating pag-usapan ay yung resignation at saka yung people power. Now, yung resignation, nasa presidente yan. At syempre, nagkaroon na tayo ng pagkakataon sa Erap Estrada, natanggal siya dahil ang sabi ng Korte Suprema, nung siya'y umalis ng Malacanang matapos ang People Power 2, yan ay constructive resignation. Talagang desisyon yan na merong constructive resignation. Kasi nga, nagkaroon ng malawakang people power, ang hinihingi ay resignation ni Erap Estrada at lumabas ng Malacanang si Erap Estrada na para bagang katugunan niya doon sa sigaw ng bayan na siya'y mag-resign. So ang resignation po pwedeng express, may letter of resignation po pwedeng implied kapag ang tao ay sumigaw na alis ka dyan at umalis siya. Pero yung people power, yan bagamat hindi nakasulat na isa sa mga basihan para matanggal ang presidente, yan mismo ang pundasyon ng 1986 Constitution. Kasi 1986 Constitution, nais nating i-institutionalize, kumbaga bigyan ng buhay forever sa ating kasaysayan at pang-araw-araw na buhay ang people power. At yun nga po ay nandoon, nakapaloob dun sa probisyon ng saligang batas ng nagsasabi ng taong bayan ang tunay na soberenya sa bansang Pilipinas. At dahil ang taong bayan ang tunay na soberenya, may karapatan ng taong bayan na magsisante ng presidente kung sa tingin nila ay panahon na para sisantihin dahil hindi niya nagaganapan ang kanyang katungkulan. At kaya nga po, nung panahon na si Cory Aquino, hindi naman siya dineklarang panalo nung snap election ng COMELEC, ay sinabi ng Korte Suprema, nung siya ay nanumpa bilang isang presidente dahil sa people power, nang umalis ang Presidente Marcos Sr., nagpunta ng Hawaii, matapos tayo mag-tipon-tipon sa EDSA, yan ay isang legal na pamamaraan para mapalitan ang presidente. So ang tanong, meron bang mga dahilan na resignation o people power para maging dahilan na mawala ang PBBM sa panahong 2025? Well, unang-una, hindi po yan nakabase sa crystal ball. Yan po ay nakabase sa mamamayang Pilipino. Kayo po ang susi kung gusto nyong susantihin o kung pupuwersahin nyong mag-resign ang nakaupong presidente. Pero sa tingin ko, malaki ang posibilidad. Bakit? O tignan nyo yung national budget. Kaya naman pinospone ni PBBM yung kanyang paglagda ng national budget. Alam niya, nagalit ang taong bayan, lalong-lalo na doon sa pagdoble ng mga kakwartahan na makukuha ng mga congressman at senatong. At saka doon sa AKAP, na for the first time, ayuda ng mga kongresista at senatong ang magdidesisyon kung sino makakatanggap sa panahon na merong eleksyon. Galit na galit dyan ang taong bayan. Pero alam naman natin na sa ating kasaysayan, kaya meron tayong probisyon sa ating saligang batas na ang militar ay protektor ng mga mamamayan, importante rin ang papel ng ating kasundaluhan. Kasi sila yung magpoprotekta sa taong bayan. Nung EDSA 1, ang nangyari dyan is sila FBR at si JPE nagsabi, nagwi-withdraw na kami ng suporta sa chain of command. At pinalusob na ni Marcos, kipabiander, yung mga
PC at mga militar na nandun sa Camp Aguinaldo at Camp Crame. Kaya nanawagan ang Cardinal Sin, protektahan natin ang kasundaluhan at yun ang tinawag nating people power na ngayon ay nakaukit sa 1986 Constitution na isang pamamaraan para matanggal ang isang presidente. So, ano yung mga bagay-bagay na sa tingin ko pwedeng magdulot ng desisyon na sisantihin ng presidente or puwersahin ng presidente na mag-resign at pumunta muli sa Estados Unidos. Estados Unidos. Nabulol ako. Pasensya na kayo. Well, unang-una yung saligang batas na yan. Mali si PBBM na sa tingin niya, mabobola niya yung taong bayan na doon sa paglaline veto niya ng mga item na nasa unprogrammed funds, maniniwala na ang taong bayan na wala na yung mga kawalangyaan sa pangtaunang budget na yan. Unang-unang kawalangyaan dyan yung pagdoble ng budget ng Kamara, yung pagdagdag ng 50% budget sa Office of the President at yung akap na 26 billion. At yung pagtapyas doon sa mga ahensya na dapat, sabi ng saligang batas, nangunguna sa laki ng budget na ibinibigay at ito yung departamento nga ng DepEd na hindi naman na-restore yung tinanggal na 10 billion. So, galit dyan ang taong bayan. Anong patunay ko na ito ay posibleng maging dahilan para mapilit na magsisante or mag-people power at taong bayan? Well, unang-una, noong November, nag-people power. Ang pula ng iba, bagamat malaki, ang mga tao lang ni Duterte naroroon. Pero nangyari, nung nagkaroon na ng usapin tungkol sa pinakakurap na budget, hindi na lang mga Duterte ang nagalit. Yung mga dilawan, gumawa rin ng kanilang sariling prayer rally dyan sa EDSA Shrine. Mga DDS nga, nag-away-away ngayon dahil yung mga iba nagsasabi na i-boycott yun, may mga iba wag i-boycott. Pero sa akin naman, importante yung pagtipo ng mga dilawan bilang patunay na magkaroon na ng issue na importante sa mga DDS at sa mga dilawan. Yung kawalangyaan ng Kongreso sa 2025 budget. So kumbaga, kung ang Pilipinas ay 30% Marcos, 30% Duterte, 30% dilawan, ngayon meron tayong 60% sa issue ng budget. Nagsama ang DDS, nagsama ang dilawan, at sinasabi kawalangyaan yung budget na yan na ipatutupad ngayong 2025. Naisabay pa dun sa impeachment ni Sara. Well, totoo. Yung pari nga na tumawag ng people power sa EDSA Shrine laban sa budget, siya rin ay pumirma doon sa pangatlong impeachment ni Inday Sara. Kaya nga sabi ng ibang mga DDS, i-boycott yung pagtitipon na yon. No? Pero ang punto, bagamat yung mga loyalista, ilan sa kanila ay sumusuporta sa impeachment dahil may paksyon. Tawagin na lang natin na yung paksyon na yon ay paksyon ng Pinklawan. Bakit? Kasi alam mo, pag nagsalita ka ng dilawan, noong 1986, ikaw ay either loyalista or dilawan. Walang miron. So ako, dilawan ako. Si Presidente Digong, dilawan siya. Kaya nga nagsimula siya ng kanyang karera sa politika. Inappoint siya as Vice Mayor OIC ni Nene Pimentel sa ilalim ng revolutionary government ni Cory Aquino. Ganyan din nagsimula ng political career ang Jojo Binay at marami pang iba na inappoint as OIC dahil ng panahon ni Cory, binaliwala lahat ng mga nakaupo na opisyales, pinalitan ng mga OIC at sinarapan ng dalian ng Kongreso at ang presidente ang gumagawa ng batas sa pamamagitan ng executive order. So, wag natin gamitin yung dilawan. Gamitin na lang natin pinklawan. Ito mga pinklawan, ito yung mga Delima, ito yung mga Riza Ontiveros na sumusuporta sa impeachment ni Sara Duterte. Pero narinig nyo na ba ang Leni Robredo na sumusuporta sa impeachment ni Sara Duterte? At alam naman natin na nung piyesta ng Peña Francia, nagkita ang Leni Robredo at ang Sara Duterte. Now, ang bali-balita ko, kaya naman nakipagkita rin itong Leni Robredo kay Sara Duterte kasi may panahon ng nakalipas, unang-una noong 86, lola ni Sara ang namuno sa mga dilawan sa Davao City. Okay. Pangalawa, nung tumakbo ang Vice President Leni Robredo for Vice President, sabi ng iba, tinulungan daw ni Inday Sara
sa kanyang Davao City, ang Leni Robredo. Kaya marami nagsasabi na hindi imposible na merong common ground ang Leni Robredo at ang Inday Sara Duterte. Ako po, nakasama ko sa dormitory ng isang taon yan, si Leni Robredo, no, nung kami po ay freshman sa UP, Diliman. So alam ko na ang pananaw talaga ni Leni Robredo ay kapareho ng kapananaw ko, no? Na nung mga panahon ng 86, talagang ikaw ay anti or pro Marcos. At ngayon, 2025, ang issue na naman, ikaw ay pro or anti Marcos. Kaya nga nagtataka ako kung bakit ang mga Risa Ontiveros, ang mga Leila de Lima, aba, at ang mga komunista, yung mga party list, oh my goodness, nagsani puwersa at lahat sila nag-anti-Duterte at mukhang pro-Marcos. Siyempre, ang sabi ng marami, Marcos versus Duterte raw. Ang sabi ko, hindi. Kabutihan kalaban sa kasamaan yan. So, merong mga dilawan na tinatawag kong pinklawan na sila ay sumusuporta sa impeachment ni Duterte. Pero meron namang mga dilawan, kasama na si Digong, si Tatay Digong na dilawan noong 1986 na hindi sumusuporta sa impeachment. Ano ibig sabihin? Balik tayo dun sa 30-30-30. Kung ang dilawan ngayon ay hati sa dalawa, sabihin natin Risa Ontiveros, Leila de Lima, Leni Robredo, etc., 15-15. So, 45-45 ang mangyayari ngayon dun sa dalawa. Ang issue na lang is ilan sa mga dilawan ang susuporta or lalaban dito sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Pero